Hi guys, good morning. Welcome to Mawi's Life in Sri Lanka. Matagal ko hindi nag-vlog guys kasi meron kaming dapat pagtuunan ng pansin yung mga pwede namin kasi tagal naming pinag-isipan talaga kung ano yung pwede naming pagkakitaan dito. So ang ginawa ko, nag-decide muna ako mag-stop sa pagbablog. So yung plano namin, tinaray namin subukan. So ngayon, meron akong home-based business na maliit pa lang naman. So, tinaray ko lang muna dito sa bahay. So, ito, so far naman, naging maayos naman yung sinimula namin. So, mahirap lang talaga sa umpisa, pero talagang tiyagaan lang talaga para makuha mo yung trust ng customer mo, ganyan. So, ito na yon, papakita ko sa inyo yung munti kong pinagkakakitaan dito na pangkabuhayan dito sa bahay. So, meron akong ukay-ukay o kaya yung mga second hand pre-love item dito. So, ino-order namin tong pre-love item, galing to ng South Korea. Kasi galing kami doon, so may mga friends kami doon na pwede namin pag-orderan ng mga item. Tinutulungan nila kami kung paano mag-order at paano magpadala dito, tsaka kung paano ang bayaran. So, ngayon, ito, papakita ko sa inyo yung pinagkakaabalahan ko dito. Ito yung mga binibenta ko dito na mga item na galing ng South Korea. So, pasensya na kung medyo yung light natin, medyo madilim. So, ito yung mga dress na galing ng South Korea. Yan. Dito ko lang siya inaayos ha. Tapos, ito yung mga ayan, mga white dress. Yan. Hindi siya masyado kita, no? Kasi gawa ng ilaw. Ayan. Tapos, ito pa yung mga ibang dress. Yan. Dito ko lang muna siya nilalagay kasi unti-unti naman akong bumibili ng mga gamit na gagamitin ko dito sa business ko, tulad ng mga hanger, yung mga rack na pagsasabitan ng mga damit, ganyan. So, pauti-uti lang. Dito lang naman kasi ako sa bahay, kaya hindi naman kailangang bilhin ko lahat one time. Pag kumikita ako, ayun, bumibili ako ng pauti-uti, ganyan. So, pinapakita ko lang sa inyo yung mga pinagkakitaan ko dito. Alam nyo guys, mahirap sa umpisa kasi ang mga mostly mga customer ko dito guys, mga lokal. So, sa umpisa, napakahirap kuhanin yung trust nila kasi ang sinasabi nila mostly, nag-order sila through online. Kaya lang, yung order nila, iba yung dumarating na item sa kanila. So, uso din dito yung scam na yan. So, hindi sila talaga mabilis magtiwala. So, doon ako talaga na kuhanin yung tiwala talaga nila, ganyan. Kinakausap ko sila, ganyan. So, ayun, sa tulong din ng anak ko, kasi minsan yung ibang words nila talagang hindi ko maintindihan yung sa Singhala. So, sa tulong ng anak ko, ayun, tinatranslate niya sa akin kung anong ibig sabihin nun. Ayun, kaya malaking bagay din yung panganay kong anak sa pagtulong sa akin, sa pakikipag-usap sa mga customer, ganyan. Kasi ang mga customer ko dito, sa tulong din ng mga friends ko, nire-refer nila ako, ganyan. Tapos sinasabi nila, dun ka kasi uncommon design yung mga binibenta ko, maganda yung quality, ganyan. Yun ang sinasabi nila sa mga friends nila. So, ang ginagawa ng mga friends nila, talagang gusto kasi nila mostly uncommon design. Kasi yung ibang mga binibenta dito sa market, talagang pare-pareho ng design, ganyan. So, yung iba, naghahanap talaga ng kakaiba. Ang ginagawa nila, kahit medyo magbabiyahe pa sila ng mga ganyan, pupunta talaga sa dito. At gusto talaga nilang makita yung item, tsaka yung ibang kamag-anak ng asawa ko, ganyan. Pupunta rin dito, nire-refer din nila kami, ganyan. Tapos yung ibang kababayan ko dito, talagang bumibili din sila, nag-order sila through online, sinasabi nila
padalan mo ako ng mga picture, gusto kong mamili, ganyan, ganitong design, ganyan. Gano'n na sila, nakikipag, ano sila sa akin sa message. So, nung nag-umpisa talaga ako, talagang mahirap. Naggawa talaga pa ako ng page sa Facebook para, ayun, isa rin yun sa mga pinagkakaanuhan ko, pinagkakita ko dun din sa through online nga, ganyan. Bukod dito sa mga kamag-anak, sa kapitbahay, na pumupunta rito. Isa rin sa malaking tulong yung ginawa kong page sa Facebook. Doon ako kumukuha ng mga customers. So ngayon, meron na akong mga regular customer dito na nag-aabang lagi ng mga kung ano yung mga ipopost ko sa page ko. So, lagi sila nag-request na ako muna, ganyan. So, nakakatuwa naman kasi talagang naging regular customer ko na sila na ano talaga yung pinagkakataluwalaan talaga nila ako. So, yung iba naman, talagang mamimili sila ngayon, ganyan. O sige, reserve mo muna yan, ganyan. Yan ang sinasabi nila, reserve mo muna yan. Tapos, sa susunod na page mo, baka may magustuhan pa ako. O, edi, ipunin mo muna. Tsaka sila magsasabi kung kailan nila gustong ipadala doon. Ang ginagawa nilang iba naman, nagda-down payment na yan sila para ano sila, iniipon nila yon. Kumbaga, hindi mahirap para sa kanila bayaran one time yung order nila. Yung iba naman, nasabi ko naman na mag-down payment para security burn ba na kukuhanin nila yung item na walang cancellation. Ayun. So, sa umpisa, naintindihan man ng ibang customer yung ganun eh. So, yung iba naman, hindi marunong umintindi. Kaya, pasensya na lang. Kumbaga, siyempre, ganyan. Customers always right. Kaya, ano lang, pasensya na lang tayo. Huwag naman nating aawayin yung customer natin. Babalik at babalik talaga sila sa'yo. Kahit anong ano natin sa kanila, babalik sila sa'yo. Pag may nagustuhan silang item, ano nila yan, mag-order at mag-order sila ngayon. So, ganito yung mga, dito ako ganito yung mga sample ng mga parcel na pinapadala ko. Ayan. Wala akong sticker. Sinusulatan ko na lang yung A4 paper, bond paper, yan. Dito akong susulat yung mga address nila, ganyan. Ayan, dito. So, mamaya kasi, may pupunta ako ng post office. Kasi alam nyo, hindi ako nagpapadala sa mga courier service na dito. Maraming ganyan dito. Kaya lang, ang ginagamit ko talaga is post office. Meron silang ino-offer na cash on delivery, speed post, normal post. Ayan, na mas makakamura sila eh. Ayun, tapos, ito yung mga parcel na i-deliver ko mamaya. Ayan. So, ngayon Monday, ito yung mga i-deliver ko ngayon sa post office. Yan. Kasi alam mo, yung post office dito sa akin, napakalapit lang. Kaya nilalakad ko na lang siya. Hindi na ako sakay na sasakyan talaga na para magbiyahe papunta do sa bayan, ganyan, hindi. Nilalakad ko na lang siya. Kaya napaka sa akin, convenient ba? Ayun, ito yung mga nag-vlog lang ako ngayon guys kasi gusto ko lang ipakita sa inyo yung munti kong pinagkakakitaan dito sa Sri Lanka na mahirap mag-upisa mag-business dito kasi pag-iisipan mo talaga kung ano yung mga dapat, kung ano yung kailangan nila, ganyan. Especially ngayong season, magki-Christmas, tsaka by January to April, yan ang season nila dito kasi Christmas ng Christian, tsaka next year, January, mag-uumpisa na mag-shopping ang mga tao para sa Buddhist New Year. So, yun ang pinaka-season nila na mabenta ang mga item dito. Kasi saka hindi naman porque second hand ang item binabenta ko, as in luman-luma, ganyan. As in parang bago pa rin talaga siya. Yun. Pero pinakita ko lang sa inyo yung aking munting pinagkakitaan dito guys. So, see you on my next video guys. Thank you sa pag-support sa aking channel. Patuloy pa rin po sana kayong suportahan yung aking Maui's Life in Sri Lanka. Thank you guys.